Welcome to another video episode dito sa Turban Rider. This time we are reviewing something different. Let me introduce to you the Hatasu Hero e-bike. Unang-una, for a disclaimer, bawal po ito sa mga major highways. Kaya dito lang tayo magte-test ride sa mga barangay roads at secondary roads. It's ridiculously fun. Never kong inisip na mag-e-enjoy pala ako dito sa pagsakay nito. Well, maybe because it's something different. Pero breakdown natin kung bakit trip ko to. Unang-una, mobility. Pwedeng pang grocery, panghatid ng mga gamit, pambili ng suka sa kanto. Sakto nga pala, mahilig ako sa kikiam. Ito na lagi kong gamit pag nabili ako ng street food. Good thing, hindi mo na kailangan ng upuan. Dito ka nakakain pero syempre, dapat i-park mo ng maayos. Okay na okay din panghatid ng mga bata sa school. Technically, kaya ng 2 passenger sa likod. Yan kung medyo slim. Pero, hindi pa rin masama kahit isa lang ang ihahatid mo. The top speed is 25 kilometers per hour. Yes, mabagal lang ito. This e-bike falls under the L2D classification of vehicles under sa LTO. Ibig sabihin, hindi kailangan ng lisensya at rehistro. Although personally, mas mainam kung may safety driving lessons ang mga gagamit nito. Mas maigi na safe kaysa pasaway. Itong Hatasu Hero, meron na siyang bubong. Swak na swak kung kailangan mong puntahan ang isang lugar pero maulan o sobrang init. Meron din siyang windshield, protected ka sa mga elemento. At sa windshield, meron siyang wiper. Kaya kitang-kita mo pa rin ang kalsada kahit maulan or may fog. Meron siyang metal basket sa likod, lagayan ng mga anik-anik. May compartment din dito sa likod na upuan. At sa gitna, doon naman nakalagay ang battery at siguro pwede ka rin maglagay ng mga ibang maliliit na gamit. In fact, nandito yung charger ng e-bike. Kung solo rider ka lang, sobrang dami mong pwedeng i-transport. This Hatasu Hero is powered by 650 kilowatts battery. Ibig sabihin, malakas, capable ng mga simpleng ahon, hindi ka basta-basta mabibitin. Ito naman ang handlebar kung saan nandito ang mga controls at ang panel. Meron siyang LCD panel kung saan nandito lahat ng information na kailangan mo tulad ng speed at remaining battery charge. Ang operation nito parang motorsiklo. Meron siyang throttle para umandar at merong left and right brake levers para sa front and rear brakes. Meron ding brake pedal for extra braking power. In my testing, okay naman ang braking distance. Nothing much to worry about. And since 25 kilometers per hour ang maximum speed, hindi na kailangan ng komplikadong braking system. Sapat na sapat lang. Meron din siyang turn signals, busina, headlight switch. So parang motorsiklo talaga ang operation nito. Okay, masaya siyang gamitin. Pex man. Lalo na kung malapit lang ang pupuntahan mo. Pwede pa kayo magkwentuhan ng kasama mo, hindi kailangan magsigawan. Ilang kilometro ba ang kaya nito boss hanggang maubos ang battery? 70 kilometers. So parang... Ay, malayo! Parang mula rito hanggang Tagaytay tapos pabalik. Oo. Okay. Pwede na. Eto, hindi ko pa tina-charge mula nung nakuha ko. Tagal na neto, di ba? Pero pagka, naman boss, pagka i-charge mo, ilang oras? Yun lang, matagal. Overnight to. May depend. Pero hindi ko pa na-charge. Subukan ko mamaya na full charge. Oo. Ginagawa ko rito, tatapan ng basura, bibili ng mga... Ito boss, kararating lang kagabi. Bago lang, aba. 4 na. Ay, masingit ko lang. Nag-full volume ako ng phone ko ng music at nilagay ko dito sa dashboard. Ganda ng bato ng sounds.
Lastly, ang charging nito overnight. Medyo matagal. Okay din naman considering possible daw itong umabot ng 70 km distance. So kung taga Cavite ka, one full charge will get you from Bacoor to Tagaytay at pabalik. Not bad. Alright, Hatasu Hero e-bike. Wag ka nang mawala. Wag ka nang mawala. Dadalhin kita sa aming bahay, tita.